Mas makalat at mas magulong laro, mas nakakatalino ng anak mo. Huwag po tayong magalit sa putik, dumi, pintura o pagbuhos ng tubig sa sahig ng anak natin. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para malaman mo kung bakit. Isang araw na naman po para magbigay ng parenting content sa mga magulang natin dyan. Kaya sino sa atin ang hindi stress kapag nakikita yung anak natin naglalaro sa putik, nagbubuhos ng tubig sa sahig, o nilalatag lahat ng laruan niya doon sa sahig? Anong una natin sasabihin? Ay hala, magulo na naman. Linisin mo yan. Pero ito ang good news dapat mo marinig ngayon, mamis at daddies. Mas magulo at madumi ang laro, mas tatalino ang anak mo. Opo, tama ang nadinig mo. Kabaligtaran po ito nung nakasanayan na dapat malinis at organisado lagi. Tinatawag po ng mga experts yan na messy play o magulong paglalaro. Yan daw po ay isang uri ng sensory play na nagpapatibay ng mga koneksyon ng utak ng anak natin. Kapag hinihipo raw ng anak mo yung putik, inaamoy yung pintura, wag lang kainin. At nararamdaman daw niya yung ibang texture, tinuturuan raw niya yung utak niya na maunawaan kung ano yung bagay na yun. Kaya guys, magbunyi tayo pag may mga ganyang magugulong bagay sa bahay. Maglilinis ka nga lang. Huwag po tayong magalit guys sa gulo at tingnan po natin yung positibong epekto nito sa pag-iisip ng anak natin. Ngayon guys, gagamit na naman po tayo ng 4 letters at yung po itatawagin nating gawa or GAWA. First letter natin guys, G or gumagana. Habang naglalaro yung anak mo ng ganyan, gumagana ang 5 senses niyan. Ang magulong laro na yan ay nagpapastimulate po sa paningin ng anak natin, sa pandama niya, pang-amoy niya, at kung minsan panlasa niya at pandinig niya. Sabi ng mga experts, ang sabay-sabay daw po na stimulasyon na yan ay magpapalakas sa neural pathway sa bata. Second letter natin guys, A or action. Action ng imaginasyon. Kapag walang limitasyon ng laruan guys, katulad ng putik, tubig, buhangin, napapersa yung anak natin na gamitin yung imagination niya para bumuo ng kwento at mundo. Yan raw po ay pundasyon ng creativity at problem solving skills. Third letter natin guys, W or worry-free. Worry-free experimentation. Kapag hinahayaan daw natin maglaro na magulo yung anak natin, binibigyan natin siya ng lisensya na magkamali at mag-experiment nang walang takot. Yan ay magpapatibay raw po sa kanyang tiwala sa sarili at matuto siya. Last letter natin guys, A or ayos. Pag-ayos ng sarili at emosyon. Sabi ng mga experts, yung messy play daw po na yan ay may therapeutic effect. Nakakatulong raw po yan sa sensory issues ng anak natin. Kaya naman ay sobra sa energy para mag-regulate at kumalma. Guys, huwag po natin pigilan ng pag-unlad ng anak natin dahil sa takot nating magkalat sila. Tulungan natin sila. Paanong paraan? Una, maganda tayo bago maglaro. Kaya hindi ka po ma-stress, maglaan tayo ng safe space para sa gulo. Example, sa labas, sa CR o sa plastic mat. Ihanda na po natin yung mga gamit natin panlinis bago magsimula. Naka-ready na agad. Pangalawa guys, huwag po tayo mag-utos. Hayaan natin maglaro sila nang walang direksyon mula sa atin. Ang pagiging magulo ng anak natin dapat mula sa kanyang sariling idea at pag-usosyo niya or curiosity niya. Third guys, mag-focus tayo sa proseso, hindi sa resulta. Huwag po natin purihin yung tapos niya na drawing. Purihin po natin ang efforts ng anak natin sa galing niya sa pag-i-explore. Ngayon ko na-realize guys na ang kalat sa sahig ng anak ko, hindi yan failure ng magulang. Yan ay senyales sa successful ng anak ko para matuto. Kaya po, isa-celebrate ko na yung gulo na yan simula ngayon. Kaya ang lesson learned natin ngayon guys, hayaan maglaro yung anak natin na magulo para tumalino. Huwag tayong magpanik sa kalat. Gamitin po natin ang gawa lesson para palakihin siyang creative at matalino. Ang sagot sa tanong na, mas magulo at maduming laro, mas tatalino ang anak mo? Ay opo. Dahil yung gulo po na yan at ang kalat na yan, may purpose po yan na paunlarin yung sensory skills ng anak natin. I-guide natin siya gamit ang gawa lesson natin kanina. Ikaw daddy at mommy, anong pinakamatinding kalat na nagawa ng anak ko na nare-realize mo matalino pala siya? I-share mo na may eksena na yan sa comment section para makarelate ang iba.